nauubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Benga, bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. sa mga nag-aantay, mga kababayan ko. Hindi po to chismis. Wala ho tayong chismis na bibitawan. Wala ho, mga kababayan ko. Wala ho tayong chismis na bibitawan. Sapagkat mga kababayan, tayo ho ay what can I say is magkomento. So, ako'y may tanong na palaisipan ngayon. Mga kababayan ko, palaisipan itong tanong sa akin. At talagang umuusok at pumupuro. Ano nga ba ang relasyon ni Depensor kay Buday? Hoy, nako. PBBM vlogger, puro matino at magagaling. Maraming salamat po. Diba? Talaga mo magtitino tayo kasi nasa pinusuportahan natin, matino. Hindi ko tayo pwede magloko kasi gawa nga ng ang presidente ang ating sinusuportahan. Kung ano ho ang nakikita sa atin, siya ho ang nakikita sa presidente. Kaya kabayan ko. Kaya maingat tayo sa ating ginagawa eh. Hindi ho tayo pwedeng magluloko-loko dito. Ito na. Curious na ba kayo? Kung curious na kayo, sige papakita ko sa inyo. Mga kababayan ko. Merong chika, etong si Mike Depensor. Mga kababayan, ito tama ho kayo ng inyong naririnig ha. Ito ho, mga kababayan ko, papakita ho natin. Ayan, ako, baba muna natin tong chat box ha. Ayan mga kababayan ko. Ang chika ng lolo nyo na si Mike Depensor, mga kababayan ko, ay ito. Ito ho yung narrative na pinapakalat nila. Okay? Iliwanagin natin. I-debunk natin to mga kababayan ko. Napakaganda pong i-debunk nito. Uy, nawawala ang signal ko ha. Napakaganda pong i-debunk nito. Sapagkat mga kababayan, napapanahon ho. Oho, tama ho kayo ng inyong narinig. Napapanahon ho. Bakit napapanahon? Biyahe ni Koy. Shoutout po, Ma'am Elvira G. Ayan, salamat po sa pagpunta, madam. Si Mike Depensor ay may bagong akusasyon. Mga kababayan. Oho! May bagong akusasyon, mga kababayan ko. Mga kapatid. Nakita nyo ho ba yung papakita ko sa inyo para makita nyo ha. Pansinin nyo ho mabuti, mga kababayan ko. Pansinin nyo ho mabuti. Andyan ho si Martin Romualdez, mga kababayan. Andyan ho si Saldico. Andyan ho si ES Bersamin at si Amena Pangandaman. Ang tinuturo ho dito, mga kababayan ko, ang sabi ho dito ni Depensor, mga kababayan, ayan o, nakikita nyo, pagsusuri sa legal at bigat ng salaysay, mga kababayan, according to Mike Depensor. Sindikato ng Republika ng Pilipinas at ang tinuturo, mga kababayan ko, ang big boss ay si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Unang-una, tibagin natin. Ito bang si Depensor, number 1? Hello po, Tita Ruby ko Aiko. Ito bang si Depensor, number 1, may capability bang magsalita ng ganyan? Ewan ko, bakit? Ako, nagtataka ako. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha to. Oo, bakit? Mga kababayan, naaalala nyo, yung unang issue neto ni Depensor, nagsama ng isang sinungaling na testigo sa Kongreso sa Senado. Naaalala nyo yung kalbo na napagtantuan, mga kababayan ko, na pagsisinungaling ang kanya sinasabi, pinakulong, mga kababayan. Ngayon naman, nagsama ng isang Gutesa, iniharap kay Marcoleta, at ngayon na hindi na nga makita si Gutesa, mga kababayan.
Ngayon naman mga kababayan ko, matindi pa ngayon. Pilit po nilang ginagawa ng naratibo ang mga kababayan natin na si Pangulong Marcos daw ang big boss. Mga kababayan. Eto ho, dadako ho tayo sa pinakamasakit na parte. Mga kababayan ko. Dadako ho tayo sa pinakamasakit na parte, mga kababayan. Aminin na ho natin to. Hindi na ho may kakaila. Hindi na nga ho may kakaila talaga. Masakit mang sabihin, mga kababayan ko. Masakit mang sabihin, mga kababayan ko, na sa kagagawan ni Martin Romualdez, naiipit si Pangulo. Ayaw niyong marinig sa akin yan. Ayaw niyong marinig sa akin tong salita na to. Pero ang totoo, mga kababayan ko, tignan mo ang naratibo. Mga kababayan, pilit ho nilang ginigiba si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kapatid, unang-una, mga kababayan ko, anong alam ni Presidente sa budget na ginagawa ng Kongreso? Mga kababayan. Diba? Ano? Kasi nagturo daw si Saldico. Nagturo si Saldico, pero hindi niya maituro si Martin. Bakit? Bakit hindi maituro ni Saldico si Martin? Ang tanging pinupunto ni Saldico, jumajump kay Presidente. Anong meron? Mga kababayan, kasi kung titingnan nyo, ano ba nakikita ninyo? Klaro para sa akin, no? They are connecting the lines between Martin Romualdez, Saldico, to PBBM. Bakit nila ginigiba ng ganyan yung Pangulo? Bakit pinagtutulungan nila? Mga kababayan, that's the biggest question. Mga kababayan ko, hindi pa kayo gigising? Hindi pa ba kayo, matatauhan? Hindi pa ba kayo matataraugan? Mga kababayan ko? Hindi ako, seryoso ako dito. Why I'm doing this? Because tinatamaan na si Presidente sa katarantaduhan ni Martin at ni Saldico. Tatanungin ko kayo, mga kababayan ko, kanino kayo? Kay Romualdez o kay PBBM? Yan ho ang tanong ko dito. Para magkaalaman ho tayo. Baka magalit ho kayo sa akin. Basta tayo mga legalista, huwag maniniwala sa fake news ng mga DDS. Correct po, Tita Rubico Aiko. Pero, mga kababayan ko, we need to save the president until now. Kailangan natin dumipensa dito. Kasi makakaladkad Makakaladkad yung pangalan ni PBBM. Sino ngayon? Ang tanong ko, sino ngayon ang poprotektahan ninyo at this moment? Mga kababayan ko, kanino kayo? Kay Pangulong Marcos kayo o kay Martin? At kay Saldi? Tatanungin ko kayo. Kasi gusto ko malaman, loyalty check ho tayo ngayon. Kanino kayo? Kay PBBM ba o kay Martin? Di ba, mga kababayan? Alam mo, ito, totoo to, mga kababayan ko. Sige, hahamunin ko yung mga content creator ni Martin. Paano nyo sasagutin to? Di ba? Makakasagot ba kayo? Yan ho ang gusto ko sagutin ninyo. Di ba? Alam ko, kanino ho ba kayo? Maniniwala ho ba kayo kay Martin? O kay PBBM? Kanino ho kayo? Tinatanong ko ho kayo, sinong binoto natin noong 2022? Sino ang ipinanalo ng 31,500,000? Mga kababayan ko, 1,000 votes. Si Martin ba o si PBBM? Mga kababayan. Di ba? Ang tanong ko po, kanino po kayo? Kay Pangulong Marcos o kay Martin? Mga kababayan ko. Na kanino ho ang suporta ninyo? Di ba? May Martin Romualdez ba dito? May Saldico ba dito? Mga kababayan ko? Mga kapatid? Kasi ito na eh. Ito na eh. Alam mo, parang awa nyo na sa Congress. Lalo na kay Martin Romualdez tsaka kay Saldico. Ayusin ninyo yung sinasabi nyo. Di ba?
Si Martin tahimik habang binubugbog si Pangulo. Hindi, ganito. Paano makakaisip ang isang defensor na ganito ang narrative? Because of what? Saldico. Tama? Saldico. Sino nilaglag ni Saldico? Mga kapatid, tingnan nyo mabuti. Oh, tingnan nyo tong mabuti. Bakit si Saldico, hindi niya binanatan si Martin? Ang binanatan niya si Presidente. Oh, that's the question. Bakit hindi binanatan ni Saldico si Martin? Samantalang sila ang magkasama sa Kongreso. Sila ang nakakaalam ng budget insertion. Sila ang nakakaalam ng paglalagay ng budget. Bakit hindi binanatan ni Saldico si Martin? Anong meron? Di ba? Question yan. Kahit AI pa yan, officially, they are uploaded to, to Facebook page ni Saldico. Sige nga. Yan ang tanong ko. Kahit AI pa yung lumabas, na salita ni Saldico, in-upload nila sa Facebook page mismo ni Saldico to explain, mga kababayan ko, what happened? What happened to Saldico na hindi niya man lang binanggit si Martin? Di ba? Oh. Yan ang question. Tama ba ako, mga kababayan? Hindi ginawa. Sino ngayon na naiipit? Sino ngayon tina-target? Mga kababayan ko. Of course, si PBBM. Mga kababayan. Di ba? Nakita nyo? Nakita nyo yung epekto ng pananahimik ni Martin? Mga kababayan ko, alam nyo, tantanan na natin eh. Ano, di ba? Tantanan na natin yung panggigiba kay Pangulo, patapusin natin yung termino. Sa totoo lang. Kasi yung mga vlogger ni Martin, makinig kayo sa akin ha. Ewan ko, masagot nyo to. Di ba? Tingnan mo. Kalokohan kasi para sa akin kung sasabihin mo na walang alam si Martin. Bakit? Sino bang humahawak ng budget ng Pilipinas? Sino gumagawa? Di ba ang Congress? Sino ang speaker? Si Martin. Sino ang budget of appropriation? Si Saldi. So, bago tumabaho si Saldi ko, bago gumawa si Saldi ko ng isang hakbang, alam ni speaker dapat yan. Never na hindi malalaman ng speaker. Naintindihan niyo ako, mga kababayan ko? Upo na nga ako. Upo na ako dito. Wait nga. Never na hindi malalaman ng speaker yan. Alam lagi ng speaker yan, mga kababayan. Tama ba? Mga kapatid? Alam lagi ng speaker ang galaw ng chairman ng budget of appropriation ng kongresista. Imposible hindi malalaman yun. Kaya nga nagtataka ako mga kababayan ko, bakit hindi binabanatan si Martin? Kasi walang direktang magtuturo daw na ebidensya. Pero kung pagaganahin natin common sense natin, alam natin, di ba? Hayaan na lang si Martin Romualdez na meron isang pa sa ombudsman para sa kanya. Well, I agree dyan, tita. Pero common sense naman ho. Hindi naman po pwede na mag-antay ho tayo dito habang binabanatan ng Pangulo. Dapat magsalita si Martin dito. Kasi kung kayo ho ay bulag sa ginagawa ho ni Martin, hindi ho tama yun. Tatanungin ko ho kayo once and for all. Baka hindi ho kayo maka-Marcos. Maka-Romualdez ho kayo. Yun ho ang tatanong ko. Tama ho ba? Ako sa totoo lang, against ako sa nangyayari. Kasi, parang pakiramdam ko, binudol ako ni Martin.
mga kababayan ko. Pakiramdam ko binudol ako ni Martin. Bakit, mga kababayan? Akala ko po protektahan niya si Presidente, bakit ngayon di siya nagsasalita? Tama? Hindi pa pumirma si Martin sa BICAM, alam niya pa rin, mga kababayan ko, alam niya pa rin ang gagawin ni Saldi. 'Di ba? Ano yun? Pwede ba yun? I-bypass ni Saldi ko si Martin at durumekta kay PBBM? Common sense! Mga kababayan ko, common sense, mga kapatid. Pwede bang i-bypass nito Pwede bang tumalon etong larawan na to through Martin to Saldico, tatalon kay PBBM at malalagpasan si ano, tingnan niyo mabuti. Pwede man lagpasan, mga kababayan ko. No, pwede man lagpasan ni Martin Romualdez. Tingnan niyo mabuti. Look at the photo. Tingnan niyo mabuti yung larawan. Pwede man lagpasan ni Saldico si Martin Romualdez? Of course hindi. 'Di ba? Oh, of course hindi. Hindi pwedeng lampasan ni Saldico si Martin. Laging dadaan kay Martin yan. Through BBBM. Ano ba yan? Meron. Diyos ko naman. Di ba hindi? Di ba? Alam ko maraming magtatanong. Ang gusto ko, I'm not against to Martin. Pero ang gusto ko lang, Martin, magsalita ka naman. Pagtanggol mo naman yung pinsan mo, naiipit na eh. Naiipit na sa katarantaduhan yun ni Saldi. Di ba? Yun ang point of view dito. Oh, anong gagawin niyo? Tutunganga tayo dito? Hindi tayo pwede tumunganga dito, mga kababayan ko, kung naiipit ang Pangulo. Hindi ba kayo naaawa kay Presidente? Ipinagtatanggol niyo si Martin, samantalang dalawa silang may katarantaduhan. Yan ang common sense, mga kababayan ko. Sundin niyo muna yung common sense ninyo. Saka tayo maghanap ng ebidensya. Di po bypass kasi kay Martin dadaan ng budget, siya ang pipirma niyan. Correct! Di ba? Sabi dito, patas ako sa dalawa. Baka umasa si Martin kay Saldi ng magandang gawa ni Saldi. Alam niyo po, hindi po pwedeng mangyari. Hindi po pwedeng mangyari, mga kababayan ko, na itong si na tatrabahuhin ni Saldi ko nang hindi alam ni Martin. Laging may alam si Martin sa ginagawin ni Saldi. Hindi pwedeng i-bypass ni Saldi ko si Martin because Martin Romualdez during that time is the House Speaker. House Speaker si Martin, hindi mo pwedeng i-bypass. Pag binaypass mo si Martin, i-demote ka niyan kagaya ng ginawa kay Gloria. Nakita niyo nangyari kay Gloria? That is an example. Kung gaano makapangyarihan si Martin sa House. Now, alam nyo na, mga kababayan. Di ba? O, tanong ko sa mga content creator ni Martin. Di ba? Tanong ko sa mga content creator ni Martin kung may sasagot. Sa hamon ko, parating nyo to. Anong paliwanag nyo dito? Mga kababayan. O, anong paliwanag nila dito? Alam mo, gagawin ng mga content creator ni Martin na noon ay maka-BBM? Ituturo na si Bongbong. Ituturo na si BBBM. Itatago nila si Martin. Di ba? Pucha, hindi ako papayag. Hindi ako papayag mapahamak ang presidente ko eh. Hindi rin ako papayag mapahamak yung presidente natin eh. Di ba mga kababayan? Hindi nga sa reliable eh. Alam mo, ang tanong kasi dito, itong photo na to, anong masasabi nila?
Kasi nga mga kababayan ko, in reality, na nakikita ng tao, ang narrative ng mga DDS, mga kababayan ko, it's very simple. Napakasimple. Hindi pinangalanan ni Saldico si Martin. Sos, Mariosep, kung halimbawa si PBBM ang big boss, bakit ginawa niyang presidente, isiniwalat niya, 'di ba? Alam mo sa narrative ni Defensor, ang bugbog sarado kasi dito sa totoo lang. Mga kababayan ko, hindi naman si Martin Romualdez eh. Si presidente. Totoo. Sa narrative ni Mike Defensor, ang bugbog sarado hindi naman si Martin. Kung makikita nyo, bugbog sarado ba si Martin, mga kababayan? Mga kababayan ko? Sino ba bugbog sarado? Oh, mga kababayan ko, sino bang bugbog sarado dito? Tatanungin ko kayo, sinong kawawa dito sa poster na to? Sinong kawawa sa mga paratang? Sinong kinakawawa, mga kababayan ko? Si Martin ba? Si Saldico ba? Si Bersamin ba? Si Amena Pangandaman ba? Sino, mga kababayan ko? Oh, sino? Si Presidente. Kahit walang alam si Presidente Bongbong Marcos sa katarantaduhan nitong dalawa, damay siya because he is the President. Ang sakit, di ba? Palit tayo. Palit tayo sitwasyon. Maramdaman mo ba yung nararamdaman na sakit ni Presidente? Na araw-araw siyang inukutya nang dahil kay Martin at kay Saldi. Ang turo kay Pangulo lahat. Di ba? Ang sakit, di ba? Naramdaman nyo ba kung bakit? Yung wala kang alam sa kalokohan ng dalawa, dinamay ka ng wala kang kamalay-malay. Ang sakit. Di ba? Hey! Pagalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, pegador, kayo ay maganda. Benga, pegador, galit sa masama. Benga, pegador, ang sa inyo bebe.